ah, Facebook Live and sa ating Zoom meeting. Ganon din po sa ating YouTube page na ating pong Biblical Spirituality Weekly ngayong araw ng Martes, huling araw ng unang bahagi ng karaniwang panahon dahil bukas papasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. At ang ating pong maging kasama ngayon na tutulong po sa atin sa panalangin, sa pagpapahayag at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bukod siyempre sa ating pong director si Father Adonis Aclolo ay ang Resurrection Chapel na belongs ng Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro po. So ngayon po, tayo po ay magsisimula sa pamagitan ng ating pong recap na ibabahagi po sa atin ng ating pong sister Jacqueline Tolentino po. Good evening po, Sis Jackie. Good evening po sa inyong lahat. For a recap, last week po ang ating topic ay kinuha sa Luke chapter 6 verses 39 to 45. It talks about how Jesus told a parable about how can a blind lead the blind, will they not fall into pit? And about the disciple being greater than the master. But if the disciple or the follower is fully trained, he can do what the master can do. It also talks about how we should not judge people, and whatever it is that comes from our heart will flow into our mouth. What is important? I'm going to ask you 3 questions. Have you ever been disappointed in your life, especially with people that you love, you respect, and that you idolize? Who do you follow? Right now, I search online, and the number 1 person that people all over the world follow is Ronaldo with 650 million followers. And the number 1 girl that people follow around the world is Selena Gomez with almost 422 million followers. But when I check how many people follow Catholic priests, the numbers become lower and lower, sometimes even less than 1 million. So I asked everyone tonight, who are you following? Are you following Jesus? How can you have a fully trained life wherein you can develop your character? There's a difference between following man and following God. If following man, they will always disappoint you because they're not perfect. But if you follow Jesus who saved you, you will allow him to live inside you, to change you, especially when there will be trials. So that when trials come, you will not worry. You will instead worship God and thank God for all the circumstances happening. So you bear good fruit. So the last question I'm going to ask everyone as you reflect on last week's talk is, are you afraid to follow Christ because you have to give up so many things in life? Just be assured that when you seek first the kingdom of God, everything else will be given up to you. So I do hope that you continue to be nourished by the word of God, because following Christ, your food is the word of God. And that will strengthen you in your battles and challenges in life. So there's a saying that it takes 10,000 hours to master a craft. If every day you read the word of God, go to Mass, believe me, you will slowly become like your master, which is Jesus Christ. And you will have peace, unending peace and happiness with whatever you do, and you will fulfill your mission, just like the master did. Thank you. Maraming salamat po, Sis Jackie, po sa recap na ito ng ating pong pinagnilayan last week po. Ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating pananalangin. Ang ating pong leader po ng panalangin ay si Ronaline May Bautista po. Good evening, po, brothers Sis and sisters. Good evening po.
Let us all feel the divine presence of the Lord. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, we thank you for everyone gathered here tonight and ask that you surround us with your powerful, life-changing presence. Thank you for loving us and for calling us to walk with you. We come before you as we meet and declare our dependence on you. Be a lamp unto our feet and a light unto our path. Fill our hearts with your love. Fill our words and conversation with truth and grace. We believe and trust your word. We want to grow in you more each day and to understand your promises for us. We commit our time together to you and ask that you heal and restore us as we dive into your word. We want a deeper faith. We want to meet with you and know you better. So tonight, we say yes. Yes to what you want to show us as we read your scripture. We ask all of these in thanks and praise and adoration of you. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po si Sir Ronaldin May Bautista from the Chapel of the Resurrection. And ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating panalangin sa pamagitan ng isang awiting. Hilingin natin po ang biyaya ng Espiritu Santo para sa ating lahat. Ngayon mga kapatid, ating pakinggan ang Ebanghelyo ng darating na linggo na kung saan ay ang unang linggo ng Kwaresma na babasahin po para sa atin ng isang kabataan si Brother Lester Bales. Good evening po, nakirinig po ba ako? Yes, good evening Lester. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo
Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot ito ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin, at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ika'y ipagdilim. Sila ay uutusan upang ikaw ay ingatan, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Brother Lester. At tayo po ngayon ay magpatuloy po sa ating pagninilay sa pamagitan ng isang awitin. Paanong di kita ibigin? Paanong di ka patawarin? Bago ka isilang sa lupa, ika'y akin ng inaruga. Paanong ako'y iyong lisanin? Paano ako iyong limutin? Gayunman po't papawiin ang iyong pagbalik, hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tong yaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Paanong di kita ibigin? Paanong di ka patawarin? Bago ka
Ngayon po ating pakinggan ng buong time ng atensyon ng ating po mga sharers. Ang una po magsha-share po para sa ating sa gabi na ito ay si Sister Cristina Bagayawa. Good evening po, Sister Cristina. Good evening po. Naririnig po ba ako? Yes po, clear po. Good evening po. Marami pong salamat sa pag-invite po sa akin upang ako po ay makapagbahagi sa inyo. Ako po ay pagbigyan ninyo to share my insights and reflection on the gospel. The temptation of Jesus in the desert resonated deeply with me. It's like a mirror reflecting my own spiritual journey, reminding me of the popular song o tukso, layuan mo ako. Kasi minsan, ang hirap-hirap po palang lumayo sa tukso. Sa mga maliliit na bagay, halimbawa na lamang po, minsan, bawal tayong kumain ng ganitong klaseng pagkain, pero masarap natutukso pa rin tayong kainin ito. Dito po sa gospel natin with the first temptation, the hunger prompting Jesus to turn stones into bread. Parang ako minsan, mas pinipili ko ang madaling paraan, ang instant gratification kaysa pagtitiis at pagtitiwala sa Diyos. Minsan, tinatanong ko yung sarili ko, how often do I prioritize immediate comfort over long-term spiritual growth? Do I really believe in God's provision or am I constantly anxious about my needs? This temptation reveals my reliance on instant satisfaction and my need for a stronger, more unwavering faith. Dito na-realize ko kailangan ko pang palakasin yung aking pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, yung ating second temptation, the offer of worldly power and glory exposed my hidden ambitions. Minsan, naaakit din ako sa mga bagay na pansamantala lang sa paghahangad ng papuri ng tao. Tinatanong ko sarili ko, do I seek validation from the word or do I strive to live a life that truly reflects God's values? Jesus' rejection challenges me to examine my motivations. This temptation highlights the importance of humility and the need to prioritize God's will above my own desires. Dito na-realize ko kailangan kong maging mas mapagkumbaba, maging humble. The third temptation, the suggestion to test God, is perhaps the most challenging one. Ang hirap magtiwala ng buo, lalo na kapag puno ka ng pagsubok sa buhay, puno ka ng problema. Tatanungin mo yung sarili mo, do I truly trust God's plan even when faced with uncertainty and suffering? Or do I try to control everything to force my own will upon circumstances? This temptation calls for complete surrender, a willingness to let go and trust God's perfect timing and guidance. Dito na-realize ko kailangan kong matutong magtiwala at sumuko sa kanyang kalooban. Alam niyo po, maraming pagkakataon na ako ay natutukso gumawa ng mga mali dahil sa mga problema sa buhay. Minsan parang sa bigat ng problema, pati ang Diyos tinatanong mo na, bakit ako? Bakit hindi ako nawawalan ng problema? And just to give you a sharing on my own experience, for me, you can also do this on your own po. It helps to acknowledge these feelings. Pag ganito na yung nararamdaman ko, humihinto ako, tatahimik, hihinga ng malalim, at magdadasal. Mahilig po ako kumanta Minsan, ginadaan ko na lang po lahat sa kanta. Minsan, nakikinig po ako ng mga music ay na mag-inspire sa akin. And let me end my sharing with one of my favorite songs, that one I always turn to when I feel down. This is a very good song kasi pag napapakinggan ko tong kantang to, pakiramdam ko, kinakausap ako ng Diyos. Ako yung kausap niya. And if you know this song, you can join me also in singing. The title of the song is I Am Ever With You. I would like to invite everyone to reflect on this song and please sing with me. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid.
It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you remain, in your heart I stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. Muli po, maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sister Christina. And ngayon po ang ating po second chair po ay si Sister Jackie po. Nagsimula ako sa isang tanong. Have you considered how the devil or Satan tempts you? Last year, madami akong na-experience na temptation and trials. Dun sa gospel, sinabi, ang Panginoon ay puspos ng Espiritu Santo at dinala siya sa disyerto. Nangyari yan pagkatapos ng magkaroon ng baptism sa River Jordan at bumukas ang langit at binlas siya na sinabi ng Diyos na siya ang anak. Sa buhay ng tao, especially sa buhay ko, na-experience ko na after ko makakuha ng isang malaking blessing, the next moment, I would experience the biggest temptation. Ang mabibigay kong example sa inyo ay nung ginawa namin ng First World Children's Day. Yung program na yan ay niligay sa puso ko ng anak ko. Sabi niya, Mommy, how come may Mother's Day, may Father's Day, pero walang Children's Day? And indeed, God used the bishop to put in me that to organize it. But that mission entails a lot of logistical support and money, siguro in millions. Para siyang imposible at gusto mo na mag-give up sa pag may event na pinabigay sa'yo ng Panginoon. And people will say no to you. They say, why are you doing that? Why are you just wasting your time, money, and resources? But I always believe that walang waste pag nagsiserve ka kay Lord. You have to give your very best. On the day that we did the World Children's Day, 1,000 kids po ang pumunta, nagkaroon ng may confession, communion all over the Philippines. The day that we finished the event, I received a letter telling me that they're canceling one of my contracts. In that moment, after a big blessing, there was a battle. The battle is really spiritual. So I told the Lord, I will worship you. God gives, God takes away, may His name be praised. I know in that kind of battle, kailangan I use the word of God, and I told myself that 1 Corinthians 10:13, God will not allow me to be tested beyond my capacity to remain firm. And He will provide me in a way out. Sabi ko nga, His thoughts are better than my thoughts. And that is the biggest trial I had because the contract is really very important to me. And it will secure the future of all my employees. But sabi ko, Lord, alam ko mas maganda plano mo. And indeed, nagawa niya yung imposible. Binigyan niya pa kami ng mas malaking kontrata, mas magandang kontrata. And na-realize ko that at that moment, I could have easily given up and asked the Lord, Lord, I'm serving you, pero bakit nangyari ito? But no, God reminded me to focus on His word. Minsan, ang battle ko, it's not after a blessing, but during an event. And na-realize ko, it tests my character because do I seek
recognition? Do I seek power? Sino bang kino-glorify? And God taught me about humility. None of me and all of thee. And you realize titles are no longer important. The most important thing is fulfilling the mission of the Lord. Sabi nga, when I was born, God gave me gifts so that I can fulfill a mission. But Satan, what he does is to make sure that he will stop the mission God gave me. He has several tactics. Ang unang tactic ni Satan, mukha siyang maganda. But if you choose the easy way out, mag-give up ka na lang kasi mas mabilis focus lang sa business, wag na kay Lord. But in the long run, mauubos ka because hindi ka naka-plugged in kay Lord. And the second temptation, madami ngayon, no? Sabi nila sa singers, bibigay ko sa iyo ang mundo. Mag-number 1 lang ako. But in the long run, sinasabi na, why did I sold to the devil? So right now, mayroon po tayong Jesus AI sa ngayon sa internet wherein you can do confession online and then the AI Jesus will answer you. But that's one way some people are trying, but the most important is revelation of God. May trials na ganon na gustong kang ialis sa pagsisilbi, you will focus on knowing that God died. No? Jesus died for me, so I'm here to serve the Lord. And lastly, Satan wants to ruin what God has built in you as witness to the world, as Bible apostle. But I am reminded that my focus should be in serving Him, in glorifying Him, and seeking His will. So tonight, just remember, whenever there's a blessing, there might be a battle, but God will never leave you. And you are born to finish your mission. And Jesus died for you and me so that He will give us life that is wherein there's no more pain, there's no more problem. So we continue to serve. Thank you. Maraming salamat po, Sis Jackie po sa napakagandang sharing po. At ngayon tayo po ay makikinig po sa ating pong director si Father Adonis Saclolo. Good evening po, Father Adon. Magandang gabi, Sister Lacey, mga Bible Apostles, Bible Coordinators, higit sa lahat yung ating host mission station ngayon, yung Resurrection Chapel, no, under sa Archdiocesan Shrine ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sa pangunguna ni Sister Jackie. Marami ring salamat po sa ating mga kapatid, no, na nakikibahagi sa ating pagninilay ng salita ng Diyos na nasa Facebook Live, no, galing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at sa ibang bansa, no. Napakaganda po na higit sa lahat ngayon papasok na po tayo sa Kwaresma ay unti-unti tayong nasasanay, no, na magnilay ng salita ng Diyos sapagkat ito yung kailangan natin sa Kwaresma, no. Sa maraming bansa sa mundo, ang tawag sa gabing ito ay Mardi Gras, no. French word yun, yung Mardi ay Martes, yung Gras ay Fat, no? So Fat Tuesday kasi sinasamantala na raw ng mga tao na kumain na ng matataba ng mga karne ngayon kasi nga darating na yung Kwaresma bukas at magkakaroon na ng fasting and abstinence, no? Ngayon ang Lent, yung English na salita nating Lent ay nanggaling siya sa Old English na lengthen, no? L-E-N-C-H-T-E-N. No, ang ibig sabihin ay springtime, tagsibol, no? At maganda 'yon kasi yung lengthen o yung springtime, kaya nga lengthen, meron din tayong salitang sa English na lengthen, no, yung pinahaba, no? Kasi sa springtime ay nagiging mas mahaba na ang araw at liwanag, no? Dahil bago mag-springtime merong winter, napakadilim, no? Mahaba yung gabi, malamig, patay lahat, no? Wala kang makikitang mga ibon, mga butterflies, mga paru-paro, mga hayop na pag-alagala, parang walang buhay. At higit sa lahat, madilim.
Ngayon napakaganda nung pagdating lang Lent, ng season ng Lent dahil ito yung spiritual time natin na sumibol muli, no? Pwede nating sabihin na maaring itong panahon ng Lenten season ay mula sa taglamig o sa kadiliman ay hahaba muli o mas lalago yung liwanag sa buhay natin, no? At higit sa lahat sa springtime, sa Lent, ay tumutubo uli yung mga halaman, yung mga puno namumulaklak uli, nagdadahon, no? Hindi lang siya hindi lang siya panahon ng pagbabago ng pagdating ng liwanag, kung hindi panahon ng pag-usbong muli ng buhay, no? Kaya nga itong Lenten season ay napakagandang panahon sa atin para buhayin muli, no, yung espiritu, no, na totoong humihina naman talaga, no, sa mga ibang panahon, no? Sa Latin, ang Lenten season ay Quadragesima, no, 40. No, at ito ay dinala ng mga Espanyol. Sa Espanyol naman, sa salita ni Sister Lacy's, Quaresma. Ang ibig sabihin, 40. No, kaya nga sa Tagalog, minsan ang translation natin ay 40 araw ng paghahanda. No, paghahanda para sa Triduum hanggang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At palagi sa lahat ng taon, ang unang linggo ng Quaresma ay binabasa ang panunukso ng diablo kay Hesukristo sa ilang, no? Sa Year C kasi ngayon, kaya kay San Lucas tayo. Sa Year A, kay San Mateo. Year B, kay San Marcos, no? Ngayon, mahalaga na malaman natin yung tukso, no, o temptasyon. Ngayon, ang tukso o temptasyon ay mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, no? Sabi nga ng mga santo, kahit ng mga ama ng simbahan, mahalaga sa kaligtasan natin ang temptasyon. Kaya nga, kapag tinatanong ko, pag nag-homily ako sa mga parokya, sabi ko, sino rito ang natutukso? Walang tumataas ng kamay. Sino rito ang tinutukso? Wala pa rin tumataas ng kamay, para bang nakakahiyang malaman ng madla, no, na may nanunukso sa atin. Pero mahalaga ang tukso, no? Hindi tayo dapat mahiya na merong mga temptasyon na dumarating sa buhay natin. Katulad nga nung mga sharing kanina, napakaganda, no? Sister Jackie at si Sister na napakaganda nung kanyang kanta, no? Okay. Ngayon, mahalaga 'yon kasi ang ibig sabihin ng temptasyon o ng panunukso ay merong isang kapangyarihan na gusto tayong ilayo sa Diyos. At ito ay ang diablo. Kaya nga pag sinabi nating wala nang dumarating na tukso sa akin, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi na tayo kailangang agawin ng diablo mula sa Diyos kasi pag-aari niya na tayo. No, kaya nga kapag may tukso na dumarating, isa lang ang ibig sabihin nun. Pag-aari tayo ng Diyos at nais tayong agawin. Pangalawa, ang tukso ay hindi pa kasalanan. Ang temptasyon kapag dumarating ay hindi pa siya kasalanan. Ngunit kung sumagot tayo ng oo sa temptasyon, katulad nung nangyari kay Adan at kay Eva, nung sila ay inakit ng ahas na kainin yung bunga ng puno sa gitna ng hardin, tukso sa simula na bumagsak sa kasalanan, no? Kaya nga ang tukso ay nandyan. Ngunit kung tayo ay sasagot ng oo at magpapadala nga sa temptasyon, yung temptasyon ay dadalhin tayo sa kasalanan. Ngayon, maganda kapag binasa natin para maliwanagan natin yung salitang temptasyon, kasi sa Griego, no, ito ay perasmos, no? Sa verb form ay perazo. Ngayon, pag binasa natin yung sulat ni Santiago, kung meron kayong notebook sa ballpen, isulat nyo po. Maganda yung James chapter 1 verses 12, no, hanggang 15. Kasi dito sa sulat ni Santiago, binigyan dito ng diin yung kaibahan ng test sa temptation. Sa Tagalog, yung pagsubok sa tukso. Pero sa Grego, parehas lang sila, ngunit magkaiba yung kahulugan. Sabi rito kay Santiago, chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Perasmos din yun, pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na
ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. At ngayon, binigyan diin ni Santiago sa verse 13 na wag sabihin nino man at tinutukso siya ng Diyos. Yung tukso ay perasmos din. No, pero dito, binibigyan diin ni Santiago na merong perasmos o panunukso na hindi galing sa Diyos. Kaya sabi niya, wag niyong sabihin nino man na tinutukso siya ng Diyos. Do not say that God is tempting you kapag siya'y dumaranas ng mga pagsubok. So magkaiba yung pagsubok sa tukso. So ibig sabihin, mahalaga yung mga pagsubok dahil doon tayo pinapatibay ng Diyos. Ngunit sa gitna ng pagsubok ay may dumarating na tukso. At yung tukso ay galing sa dyablo. Isa lang naman ang gusto ng dyablo. Sabi rito sa sulat ni Santiago, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. At pwede niyong basahin yung mga susunod na bersikulo. Ang ibig sabihin, merong pagsubok na dumarating sa buhay natin at ito yung mga tinatawag nating krus. Ng mga suliranin, mabibigat na pinagdadaanan na minsan talaga ay ibinibigay ng Diyos. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok ay may andun din yung dyablo, darating siya para tuksuhin tayo. Ang ibig niya lang naman sabihin ay magrebelde tayo sa Diyos. Bakit niya ibinibigay ang sitwasyon na ito sa atin? At dito tayo papasok sa ebanghelyo natin, no? Kung makikita natin, pagkatapos ng binyag ni Jesucristo, siya ay dinala ng Espiritu sa ilang. At mahalaga ang larawan ng disyerto. Sapagkat sa disyerto ay walang nabubuhay. Isang lugar, no, na mahirap, no, na para bang kahit kakainin mo, kahit iinumin mo ay wala. At isang lugar na mapanganib. Isang lugar na maaari kang mawalan ng pag-asa kasi maglakbay ka sa disyerto, hindi mo alam kung saan patungo, pare-parehas lang yung itsura at maaari kang maligaw. No? Kaya nga ang konteksto ng temptasyon ay disyerto. At maaari nating sabihin na tayo ay dumadaan sa mga disyerto ng buhay. No, mga sitwasyon, pagkakataon na mahirap. No, na para bang wala tayong lakas na maglakbay at bumangon pa sa buhay. Kaya nga ito yung sinasabi nating maaaring krus na dumadaan sa ating buhay. At ito ang konteksto, kailangan pumunta ni Jesucristo sa ilang 40 araw, 40 gabi. Ito rin yung bilang ng Kwaresma. Sapagkat ang Kwaresma ay panahon din ng labanan. Ngayon, sa lumang tipan, alam din naman natin na ang bayang Israel ay 40 taon ding nanatili sa disyerto. Kaya nga, dito sa disyerto ay 40 araw na nag-ayuno si Jesucristo at nanalangin. Nasa disyerto si Jesucristo, dumadaan siya sa isang panahon na mahirap. Pwede nating sabihin sa ating karanasan, disyerto, isang panahon ng pagsubok at dumating yung dyablo para siya tuksuhin. At mahalaga itong mga tukso kasi minsan maaari nating isipin na para bang ano naman itong mga tuksong ibinigay kay Jesucristo, parang malayo naman sa buhay ko. Parang malayo naman, parang hindi naman yan yata malakas na tukso. Sino ang matutukso dyan? Pero mahalaga ito, sapagkat ang tuksong ito, 3 tukso na nangyari kay Jesucristo, ay 3 tukso na nangyayari sa ating lahat. At ito ay nangyari sa mga unang tao. No, kung babasahin natin, no, ang unang tukso ay nung sinabi ng dyablo na gutom ka na. No? Gutom na si Jesucristo, 40 araw siya nag-ayuno. Kung ikaw ay anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ang unang tukso ay tungkol sa pagkain. At kung babalik tayo, sabi ko kanina na sa unang tao pa lamang, ito na ang unang tukso. Diba? Kung babalik tayo sa Genesis chapter 3, no? Ang unang tukso sa tao kay Eva ay kumain. Pagkain din nung punong ipinagbabawal ng Diyos. Kaya nga makikita natin na kahit naman sa lumang tipan, halimbawa si Abraham, alam natin, nung nagkaroon ng taggutom sa Kanaan, sinama niya yung asawa niyang si Sarah at nagpunta sila sa Ehipto at nagkunwari siya, nagsinungaling siya para makakain lang. At ipinamigay niya pa yung asawa niyang si Sarah. Si Esau, yung kapatid ni Jacob,
'Di ba kambal sila, si Esau ang panganay. Ngunit isang araw galing siya sa pangangaso, umuwi siyang gutom at dahil gusto niyang kumain, punuan agad yung kanyang sikmura, ipinagpalit niya yung kanyang birthright, yung pagiging panganay kay Jacob. No, kaya nakuha ni Jacob yung pagiging panganay. Makikita natin sa Exodus din, ang bayang Israel nung gutom na sila sa disyerto, gusto na nilang bumalik sa Ehipto. Ito ang panunukso ng pagkain. No? Kaya sabi ng diablo, kumain ka, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngayon kung gagawin mong tinapay ang bato, ang bato ay isang bagay na walang buhay. No, para bang sinasabi ng diablo, ang ipangpuno mo sa gutom mo ay isang bagay na hindi magbibigay ng buhay. No, kaya nga, sabi ko nga kanina, baka akala natin ito ay napaka walang kwentang tukso. Malalim itong tukso na ito. Sapagkat ang pagkagutom ay hindi lang pagkagutom sa pagkain. Ang pagkagutom ay pagkagutom sa kakulangan. Sa loob ng tao ay palaging may sumisigaw na kakulangan. Parang kulang ka sa pag-ibig na tinatanggap, kulang ka sa atensyon na tinatanggap, kulang ang iyong kayamanan, kulang ang narating mo sa buhay, kulang ang pagkilala sa iyo ng mga tao. Sinasabi ng diablo, ikaw ang gumawa ng paraan. Punuan mo ang kulang sa iyo. Huwag kang magtiyaga diyan sa disyerto kung saan ka pinapadaan ng Diyos. Kasi ayun yung sinasabi ng diablo kay Jesus, ba't ka nagtitiyaga rito sa disyerto? Alam ng diablo na si Jesucristo ay kaya niyang paramihin ng tinapay. Ba't ka nagtitiyaga rito sa disyerto? Sa sitwasyon ng buhay mong ito, magrebelde ka sa Ama. Ikaw ang pumuno ng mga dapat punuan. Para bang itinutulak tayo ng diablo, isang malaking temptasyon na huwag umasa sa Diyos at tayo ang nakakaalam ng dapat gawin para punuan ang mga kulang sa atin. Kaya nga maraming napapahamak sa ganitong tukso. Halimbawa, isang lalaki akala niya kulang siya sa pagmamahal ng asawa, kailangan niya maghanap ng iba. Mga kabataan, akala nila na kulang ang ibinibigay sa kanila ng mga magulang na pagmamahal o ng mga kagamitan, kailangan nilang magrebelde, magalit sa kanilang mga magulang. Yung mga tao naman na akala nila ay kulang ang kanilang ang mga material na bagay sa kanilang buhay, kailangan nilang gumawa ng paraan, kailangan nilang magnakaw. Lahat ng nangyayaring kasalanan sa daigdig ay dahil natukso ng diablo ang tao. Ikaw ang pumuno, ikaw ang gumawa ng paraan. Pero ang sagot ni Jesucristo ay galing din sa Biblia, no? Nag-quote si Jesucristo nung Deuteronomy chapter 8 verse 3. No, sabi ng Panginoong Jesucristo, nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. No, ang ibig sabihin, dalawang uri ng tao. Isang tao na naghihintay na ang Diyos ang pumuno sa kanyang pagkagutom. At isang tao na naniwala sa diablo na gustong punuan sa sarili niyang lakas ang kanyang kakulangan. No? Kaya nga bandang huli ito ay temptasyon ng seguridad. Temptasyon ng tiyan, ng sikmura na kailangan kong punuan agad-agad kahit anong mangyari. Ako ang gagawa ng paraan. No, kaya nga mahalaga rito sa harapan ng mga tukso na ito yung tatlong armas na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lalo na sa panahon ng Kwaresma. Ano-ano ito? Pag-aayuno, paglilimos at pananalangin. Kaya nga mahalagang mag-ayuno tayo bukas, no? Miyerkules Santo ay Miyerkules ng Abo, kailangan natin mag-ayuno. At sa tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma, mag-aayuno tayo. Anong ibig sabihin? Bakit kailangan natin mag-ayuno? Upang labanan natin yung pagnanasa ng taong mahina na palaging punuan ng kanyang sarili. Isipin ang kanyang sarili. Ako muna, ako muna, ako muna. Saka na ang iba, saka na ang pagpasok sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ang pangalawang tukso ay tukso ng Diyos-Diyosan. No? Dinala si Jesucristo ng diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. At sabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Ipagkaloob ko sa iyo lahat ng ito, pati ang kanyang kadakilaan. At ano pang gusto mo ibibigay ko kung ako'y sasambahin mo. Para sa iyo ang lahat ng ito. At ito ang pangalawang tukso, Diyos-Diyosan. No? At ito rin ang
tukso kay Adan at kay Eva, bakit ba nila kinain yung bunga sa pinagbabawal na puno? Kasi ayun yung panunukso sa kanila ng dyablo sa aklat ng Genesis. Kainin nyo yung bunga dahil magiging Diyos din kayo. Tukso ng Diyos-Diyosan. Kahit nga ang bayang Israel, nung si Moises ay 40 araw, 40 gabi na, no, sa Exodus chapter 32 verse 1, na hindi bumababa sa bundok ng Sinai, hindi matanggap ng bayang Israel na wala silang Diyos na nahahawakan. Kaya sabi nila kay Aaron, na gumawa tayo ng Diyos, at ginawa nila yung Diyos-Diyosan na gininto ang guya. Ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, ito yung mga naisambahin ng tao na nahahawakan. Kaya nga hindi matagalan ng Israel yung isang Diyos na hindi nila nahahawakan, na hindi nila nakikita. Bakit ba? Ang gusto ng tao ay Diyos na nahahawakan kasi pwedeng utusan. Kaya nga ang gustong-gusto ng tao ay pera, kayamanan, ginto, kapangyarihan, katanyagan. Ito yung mga bagay na nahahawakan na pwede kong utusan, na pwede kong paglagyan ng seguridad ng aking buhay. No, kaya nga, ang problema, sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan, akala ng tao, mauutusan niya ang mga Diyos-Diyosan, pero hindi niya alam, aalipinin siya ng mga Diyos-Diyosan. Pag binasa natin yung Psalm 115, verses 4 to 9, maganda yung sinasabi ron, hindi ko nababasahin, medyo medyo mahaba. Sabi ron, ang mga Diyos-Diyosan nila ay mga gintot pilak. May mga kamay, ngunit hindi maigalaw, may bibig, hindi makapagsalita, may mata, ngunit walang nakikita, may paa, hindi naman maihakbang. At ang mga gumawa sa kanila, mga Diyos-Diyosan, ang mga gumawa sa Diyos-Diyosang ito ay magiging katulad nila. Ibig sabihin, yung Diyos-Diyosang ginawa nila, akala nila bibigyan sila ng buhay, yung Diyos-Diyosan ay mga patay at kukunin din ang buhay ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi akala ng mga tao, kapag meron ka na itong mga kayamanan na ito, pag-aari mo sila. Pero ang Diyos-Diyosan ay hindi papayag na maging pag-aari ng tao. Ang gagawin ng Diyos-Diyosan ay aalipinin niya ang tao. No, kaya nga, halimbawa, pera. Ang pera ay hindi masama. Ngunit pag naging Diyos-Diyosan ay ang pera, aalipinin nito ang tao. Kaya nga, di ba? Yung pera, kapag ang pera na ang nagsasabi na malungkot ka na, mawalan ka na ng pag-asa, ibig sabihin, sumusunod na tayo sa pera. Alipin na tayo ng pera. Pag sabi ng pera, awayin mo na yung asawa mo kasi nauubos na ako. Tignan mo yung account number, dati 6 digit, ngayon 2 digits na lang. Awayin mo na yung asawa mo. At susunod naman yung tao, aawayin yung asawa. Ang mabigat pa, may nasaksihan ako, isang tao na talagang dinudiyos-diyosan niya yung napakagandang kotse niya. At meron siyang anak na paslit, nagasgasan ng anak na paslit yung kotse. Pinagbubugbog nung tatay yung anak, no, halos talagang mapahamak yung bata, mawala ng buhay. Bakit? Parang inutusan siya ng kotse, sabi ng kotse, inaway ako, ginasgasan ako ng anak mo, ipaghiganti mo ako. Anong ginawa ng tatay? Sumunod doon sa kotse. Ang Diyos-Diyosan ay palaging aalipinin tayo. Kaya nga, itong ginawa ng dyablo kay Hesukristo, no, panunukso ng Diyos-Diyosan, ay dahil gustong alipinin si Hesukristo. Kung paanong naging alipin ang bayang Israel. Kasi nga hindi matagalan ng tao na wala tayong mahawakan. Ayaw natin yung Diyos na hindi nahahawakan. Ang gusto natin yung Diyos-Diyosan na nahahawakan, katulad ng pera. Pero sabi ng Panginoon, na sabi ni Hesukristo, sumagot siya. At yung sagot niya ay galing pa rin sa aklat ng Deuteronomy, chapter 6, verse 13. Sabi niya, nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Parang winasak ni Hesukristo yung kaisipan ng dyablo na dapat maglingkod ang tao sa mga Diyos-Diyosan, sa kayamanan ng daigdig na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, wala tayong iba't dapat sambahin kung hindi ang Diyos lamang. Kaya nga, ang ikalawang armas, una pag-aayuno, ang ikalawang armas para makalaya sa mga Diyos-Diyosan ng gintot pilak sa lapi kayamanan ng daigdig na ito ay paglilimos. Kapag natutukso na tayo at naaalipin na tayo ng mga Diyos-Diyosan, maglimos. No? Sabi ko nga sa mga kabataan, kasi nagle-lectio divina ako every other Sunday, yung mga kabataan, talagang ang iitim na nung mga eye bag, ang lalaki na ng mga eye bag.
No? Bakit? Tinatanong ko. Kasi pag nanood sila ng kimchi telenovela, Korean telenovela, isang episode lang po, mama. Isa pang episode hanggang maubos na nila yung 13 episode, buong magdamag. No, ito yung Diyos-Diyosan. Hindi ko naman sinasabing masamang manood ng mga palabas na ganyan. Pero kapag hindi ka na makaalis doon, hindi ka na makakawala, inuutusan ka na nun. Na para bang sinasabi, inaakit ang tao, sa akin ka kumuha ng buhay. Sa akin ka kumuha ng kaligayahan. Kaya nga, ang panglaban ditong armas ay magbigay. Magbigay. Yung kung mag-aayuno tayo, halimbawa hindi tayo kakain ng isang buong araw, yung panggastos natin para sa pagkain sa buong araw na yun, mahalaga, ayun ang ipanglimos natin. Ayun, kung gusto nating sobrahan, ayun din. Ibig sabihin, papatayin natin yung tawag ng laman, yung tawag sa kabusugan, no, upang mas lumakas ang espiritu. Labanan ito ng laman at espiritu. Kapag nag-ayuno ang tao, lalakas ang kanyang espiritu at hihina ang tawag ng laman. At yung hindi natin ibinigay sa laman, yung mga pera o kayamanan natin, ayun ang ating ililimos. At ito ang gamot sa tukso ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang ikatlong tukso, sabi nila, pag binasa natin yung libro ni Benedict XVI, yung Jesus of Nazareth, napakaganda. Ito raw yung pinakamabigat na tukso, sapagkat ito yung tukso ng kasaysayan. Anong nangyari rito? Sabi sa Ebanghelyo natin, dinala si Jesus ng diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay ipagbibilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Nag-quote na ngayon yung diablo ng Biblia. Biruin nyo, nagbabasa rin pala ng Biblia yung diablo. Ito'y galing sa Psalm 91 verses 11 to 12. Dahil si Jesucristo sumasagot mula sa Biblia, ginamitan na rin siya ng diablo ng Biblia. Pero pag binasa natin yung aklat nga ni Pope Benedict XVI, eto, halimbawa, kung meron kayo neto, yung Jesus of Nazareth, ito. Ayaw makita. Di makita sa Zoom. Okay. Benedict XVI, Jesus of Nazareth, sabi niya, yung taluktok ng templo, yung pinnacle of the temple, kapag pumanik ka ron, makikita mo yung Kalbaryo. At mahalaga yung sinabi ron ni Benedict XVI. Parang ipinapakita kay Jesucristo sa tuktok ng templo, bakit kailangan mo pang pumunta sa Kalbaryo? Bakit mo pa kailangan magpasan ng krus at ipako sa krus at mamatay sa krus para iligtas ang sanlibutan? Andito ka na sa taluktok ng templo, tumalon ka, sasaluhin ka ng mga anghel at makikita ka ng mga tao na nakalutang sa hangin, lumilipad at kikilalanin ka nilang Mesiyas. Pwede mo silang iligtas. Ngayon, bakit malalim at mabigat itong tukso na ito? Kasi gusto ng diablo na palitan ni Jesucristo yung kanyang kasaysayan. Yung buhay na itinalaga sa kanya ng Ama, palitan niya. Palitan mo. Pangit yan. Parang sinasabi ng diablo. No? Huwag mong tanggapin. At makikita natin, ito rin ang ginamit ng diablo kay Adan at kay Eva. Kasi sa hardin, lahat ng naroon ay para kay Adan at kay Eva. Isa lang ang hindi nila pag-aari, yung nag-iisang puno. Ngayon, ayun lang ang ipinakita ng diablo sa kanila. Wala sa inyo to, ayaw ibigay ng Diyos. Natatanggap nyo ba yan na kulang kayo? Na may isang punong hindi ibinigay sa inyo ang Diyos? Ayun ang panunukso ng diablo. Panunukso sa kasaysayan. Kahit nga yung bayang Israel sa disyerto, tinukso rin. No? Kaya nga nag-rebelde sila at gusto nilang batuhin si Moises. Sinisi nila si Moises. No? Bakit nandun sila sa disyerto? No? Kaya nga, hindi nila alam ng mga Israelita na hindi si Moises ang nagdala sa kanila sa disyerto. Ang nagdala sa kanila sa disyerto ay ang Diyos. So ang hinuhusgahan nila hindi si Moises at si Aaron, ang Diyos. No, kaya nga, ito ang gusto ng diablo, na parang sinasabi sa atin, bakit may krus ka sa buhay mo?
Bakit nandiyan ka sa ganyang kalbaryo? Bakit ka nasa disyerto? Ba't ka naghihirap diyan sa asawa mo? Ba't mahirap kayo, yung mga magulang mo? Sabi ng dyablo, palitan mo yung asawa mo. Layasan mo yung mga magulang. At maraming panunokso ang dyablo sa tao, nawawasakin tayo. Ang gustong ipakita ng dyablo yung lahat ay pangit, lahat ay mali, na para bang nagkamali yung Diyos na lumikha ng buhay natin. Kaya nga, ang konteksto ng mga tukso ay disyerto. Lumalalim at lumalakas ang tukso kapag tayo ay nasa disyerto. Kapag meron tayong pinagdadaanan na mabigat sa buhay, ayun palagi ang sinasabi ng dyablo. Bakit kailangan kang dumaan dyan? Hindi ka mahal ng Diyos. No? Hindi ka mahal ng Diyos. Walang Diyos. No, kaya nga, makikita natin, di ba? Ito palagi natin pinag-uusapan sa ating mga formation. Yung mga tao ay nakafocus lang sa mga hindi nila matanggap at kailangan nilang palitan. Kaya hindi nakokontento ang tao. Hindi kontento sa isang relasyon. Hindi kontento sa isang babae, sa isang lalaki. Hindi kontento sa isang trabaho. No? Maraming mga kabataan nakausap ko, nakakatawa nga eh. Kung papapiliin daw sila ng magulang, si Ayala at Subel ang gusto nila. Gusto nilang palitan yung kanilang magulang. Yung iba naman gustong palitan yung kanilang muka. No? Nag-iipon ng pera para makapunta sa ibang bansa, para pa-operahan daw yung kanilang pilikmata, yung kanilang ilong, yung kanilang labi. Marami gustong palitan ng tao. Bakit? Ang sabi ng dyablo, pangit ang buhay mo, pangit ang pagkatao mo, palitan mo. Huwag mong tanggapin ang krus na yan. Kaya nga itong mga tuksong nangyari kay Jesucristo ay nangyayari rin sa lahat ng tao. No, ngunit maganda nga yung sinabi sa sulat sa mga Hebreyo, kailangang pumasok ni Jesucristo sa mga temptasyon na dinadaanan ng tao upang malaman niya no, yung ating pinagdadaanan at upang samahan tayo. At dito si Jesucristo ay nagtagumpay sa tukso ng dyablo. Ang ibig sabihin sa panahon ng Kwaresma, magtatagumpay din tayo sa tukso ng dyablo sa disyerto ng ating buhay kapag kasama natin si Jesucristo. Pero mabigat yung sinabi sa huli, no? Sabi rin, di ba, meron tayong 3 armas, pag-aayuno, paglilimos. Dito sa tukso ng kasaysayan, ano ang armas? Pananalangin. Kailangan nating manalangin. Ang pananalangin, kasi ang unang labanan ng tao laban sa dyablo ay yung pag-iisip, yung kaisipan. The devil sends us evil thoughts. No? Logismoi, sabi sa Griego. Kapag in-entertain natin yung evil thoughts, ayun na, yung mga tukso na pumasok sa isip natin, pag pinatagal natin dyan, bababa siya sa puso. Ngayon, pag nasa puso na, mag-aalab yan, magiging desire. Kapag naging desire na hindi natin makontain sa ating kalooban, magiging action na at pabagsak na tayo sa kasalanan. Kaya nga mahalaga yung panalangin. Sa isip pa lang, kapag dumarating na itong mga kaisipan na ito, no, alam natin mga bulong ng dyablo, manalangin. Manalangin. Kaya nga si Jesucristo ay nagtagumpay laban sa dyablo. Sa disyerto siya ay nag-ayuno at siya ay nanalangin. Ngunit sabi rito sa huling-huling versikulo ng ating ebanghelyo, pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo, hindi niya kaya. At ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasama niyo ako, magtatagumpay tayo sa anumang temptasyon o tukso. Ngunit ang sabi rito, ngunit ang dyablo ay naghintay ng ibang pagkakataon. Kailan yung pagkakataon na nagbalik ang dyablo? Bumalik uli ang dyablo, hindi siya titigilan. Tayo rin hindi tayo titigilan. Huwag tayo mag-akala nagtagumpay tayo sa araw na ito. Magtatagumpay uli tayo bukas. Araw-araw ay labanan. Dumating ang dyablo nung iniharap na naman kay Jesucristo yung kopa ng paghihirap. Para bang pinaalala ng dyablo, ayun, magdudusa ka. Sa hardin ng Getsemani, tumulo yung kanyang pawis na parang dugo. Ngunit anong sinabi ni Jesus? Ama, wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Kasi yung kopa ng paghihirap, para bang sinasabi ng dyablo, ayun na naman, palitan mo ang kasaysayan mo, ba't kailan mo maghirap? Pero sabi ni Jesucristo, Ama, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Huling-huli, dumating na naman yung dyablo nung nakapako na si Jesucristo sa krus. Sabi ng mga dumadaan, no, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan. Sabi ng isang magnanakaw, no, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan at pati kami ibaba mo. Ang ibig sabihin, umalis ka dyan sa krus.
Bakit mo ililigtas ang ibang tao habang naghihirap ka diyan sa krus? Bakit anong pakialam mo sa kanila? Pero alam ni Jesucristo ang kanyang misyon. Alam niyang kailangan niyang ibigay ang buhay niya dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pagkakapako sa krus. Pero alam din ng ating Panginoong Jesucristo, 3 beses niyang inulit na pagkatapos niyang mamatay sa krus, siya ay mabubuhay na magmuli. Ito yung talagang ultimate, no, yung rurok ng pagtatagumpay laban sa dyablo nung muling nabuhay ang Panginoon. Mahaba itong ebanghelyo na ito. Kung papalalimin natin, mauubusan tayo ng oras, no? Kaya binigyan lang natin ng patikim itong ebanghelyong ito para sa buhay natin. Ngayon po, mga kapatid, ano? Nalilito na ako minsan kasi sa Veritas Kapanalig, hindi ko na masabing kapanalig dito, no? Okay, pero mga kapatid, no, Bible Apostles, coordinators, yung dito sa Zoom, magtataas na tayo ng panalangin. No, ngayon, yung mga nais magtaas ng panalangin, i-unmute nyo ang inyong mga Zoom, ang inyong mga mic, at itaas nyo ang inyong panalangin. Tayo ay sasagot bilang isang simbahan, bilang isang katawan. Pwede na po tayong magtaas ng panalangin. Panginoon, para po sa pagsisimula po ng Kwaresma, nawa bigyan po kami ng sapat na lakas ng Espiritu Santo para po makayanan po namin kung ano man po yung mga maging temptasyon po na kakaharapin po namin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, naway bigyan niyo kami ng lakas ng loob at upang magawa namin ang aming misyon na hikayatin ng mga taong muling bumalik sa Panginoon ngayong Kwaresma. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw-araw, lalo po sa mga Bible Apostolate namin na umihatid po namin ang mabuting balita sa mga komunidad, sa mga tao, sa mga Panginoon, pinapanalangin po. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, lahat ng panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin na iwan sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Announcement. Ay, yes. Titere Yes. po. Po, magandang gabi po sa ating lahat. Wait lang po. Ayan. Sige po. Para po sa ating mga announcements, ngayon pong March 15, ito po ang ating monthly permission and meeting, at ang ating Lenten recollection po ay gaganapin po sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine Auditorium sa San Martin de Porres Building. So ito po ay from 8 a.m. to 12 noon. Para po sa mga nais pong sumama, paki-confirm po ang inyong attendance sa inyong mga coordinators. At para naman po sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live, sa mga hindi pa po parte ng anumang parokya na under po ng Ministry of Biblical Apostolate, pwede niyo po kaming i-message po sa aming Facebook page ng Arca Ministry of Biblical Apostolate, o kaya ako po, Tere, para po maipalista po namin kayo dahil maghahanda po kami ng ating lunch para po sa lahat ng mga dadalo. So pakidala na lang po ang inyong Biblia, notebook at pen po. So ito po ay walang bayad, libre po, no registration fee. So yun po yung una. Susunod naman po ay meron po tayong Biblical Apostolate Ministry Entry Program. So para po sa mga bago, ito po yung entry program na ginagawa po ng ating ministry para po sa mga hindi pa po sa mga baguhan po na parang bagong membro o bagong parte o mga leaders na inappoint po ng kanilang mga parish priest para po mamuno sa Ministry of Biblical Apostolate po sa kanilang parokya. So saan po ito gaganapin?
Ito po ay sa San Pablo Apostol Parish, Tondo, Manila, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So para po sa mga nais pong pumunta, paki-confirm po ang inyong attendance kay Sister Christy de la Cruz. Siya po yung ating coordinator po ng entry program po ng ating ministry. Next po, March 29, ito po yung Arkham MBA Youth Outreach Program. Nagaganapin po sa Hospicio de San Jose, na malapit po, ang address po ay sa Ayala Bridge, Quiapo, Manila. So para po ito sa mga kabataan na nais pong sumama at maging gawain po ngayong panahon ng Kwaresma ang pag-share po ng kanilang oras para po sa ating mga elderly, lolas and lolas po doon po sa Hospicio de San Jose. So para po sa mga nais mong sumama, paki-message po si Brother RG Mendoza. Siya po ang ating youth coordinator at sa akin naman po para sa mga hindi pa po parte ng anumang pong parokya. So ito po ay sa umaga po gaganapin, so i-update po namin kayo para sa other details po para po sa ating outreach program. And para naman po sa buwan po ng Abril, paki-block na po ang April 12. Meron po tayong Bible Mission sa San Lazaro and Jose Reyes Hospital. So ito po umaga rin po, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. And i-remind po ulit namin kayo para po sa ating annual retreat po ng ating ministry. Nagaganapin po sa St. Michael's Retreat House sa Antipolo. Ito po ay sa August 29 to 31. So paki-confirm na rin po ang inyong mga coordinators to reserve po your slot. Ayun po, Father. Sana po wala po ako nakalimutan. Okay, salamat. Teresa, August 29 to 31, ang kaya lang po nating maximum ay 300 people, no? Dahil parang nandun si Cardinal Advincula, no? Baka dumating pa si Cardinal Tagle, baka lumampas tayo. Kaya nga po, first come, first serve, no? Kung sino pong magpalista na po, kahit malayo pa. Ngayon, maganda itong gagawin natin, no? Yung mga kabataan pupunta sa mga matatandang may sakit. Sa April 12, magmi-mission tayo sa mga pasyente sa ospital, no? Sa San Lazaro at Jose Reyes. Maganda kasi nga ngayon ay Jubilee year. Yung San Lazaro Chapel ay Jubilee Church, no? Jubilee place siya. Pwede tayong kumuha ron ng indulhensya, no? At higit sa lahat, no, alam naman natin yung mula sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 25 verses 31 to 46, no? Sabi ron, no, ni Jesucristo, pumasok kayong mga matuwid sapagkat ako'y may sakit at ako'y inyong dinalaw, no? Ako ay hubad, ako'y inyong dinapitan, no? Meron din po tayong project, no, mga bandang July, dadalaw tayo sa mga kulungan, no? Dahil sabi rin dun sa Ebanghelyo ni San Mateo, pumasok kayo sa kaharian ng Diyos, ako'y nakakulong at ako'y inyong dinalaw. Kaya nga maliban sa ginagawa nating mga pagninilay, pag-aaral ng Biblia sa ating mga parokya, kahit sa Biblical Spirituality Weekly, mahalaga rin po na tayo ay makiisa sa mga mission. Sapagkat hindi lamang po tayo ang dapat makinabang ng salita ng Diyos, kailangan nating dalin, no, sa iba. Okay? Sige po, ibibigay na lang po namin yung mga details at kung may mga tanong po kayo, wag po kayong mahiyang magtanong sa ating mga coordinators. Okay, Sister Lacis? Yes, well, Father, just to encourage po yung ating mga Bible coordinators po at yung ibang na kahit po hindi pa bahagi ng Biblical Apostolate para sa ating Lenten Recollection dahil po malawak at marami pong kasya po sa ating venue. So this is good for 700 maximum. So imagine you will have your Lenten Recollection for free and then food for free. So sana po Sa sabihin UST po pa, namin sister. sa UST pa po. Opo, ang entrance po ay sa Lacson Avenue at kailangan po namin ng mga car plates po na mga dadala po ng sasakyan para malista po namin at ibigay po namin sa gwardiya. So yung ibang po mga detalye sa susunod na Martes po namin ibibigay sa inyo. Sige po. Thank you po. Okay, magpalista na po kayo. Padala nyo na po yung mga numbers. Ngayon po, tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumayin nyo ang Panginoon. At Palain sumayin. kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo Amen. kayo, taglay ang kapayapaan ni Jesucristo.
Salamat sa Diyos. Good Thank evening. you po, Father. Good evening po. Good evening po sa inyo. God bless you. Wala na po tayo sa Facebook, so goodbye. Good evening po. Thank you Bye po. po. Nice to see you all. God bless you po. Ate Christy, mag-invite Hello, ka sa Father ibang Mago. parokya. Entry program. Hello. O entry program. Invited po ang Opo. Thank you po sa Sige po. support. Thank you po sa Thank you so much Resurrection po. Chapel. Thank you po. Oh, God bless you, Sis Ronaline and Thank Sis you Jackie, Sis po. Christina. God bless you po. Po. Nice to see you here in our Zoom. Next week ulit, kayo din sasama. Okay po. Thank you. Thank you God po. bless you po. Good night.